yun na nga mga boss, no? Ang discussion natin ngayon, ang tutorial natin, ano ba ang pinagkaiba ng PVC pipe na ang gamit, 2-inch PVC pipe po ang gamit natin, at compare doon sa downspout. Ito yung downspout natin. Yan, meron akong downspout na vertical dito. Ito pala yung mga next harvest namin. Bali, paubos na rin siya. 5 days na kami nabibenta sa labas, naubos na namin siya. Okay? So, ito na lang yung remaining na natira namin. So, meron na rin tayong bagong mga seedlings na nilagay dito para sa susunod na batch. Ngayon, question, hindi ba tayo nagkakaproblema kapag PVC pipes ang gamit natin compare sa downspout? Sa napansin ko, compare sa downspout at PVC, almost the same lang. Pero syempre, sa quality ng materials, mas matibay yung downspout natin na ginagamit compare dito. Ito kasi kung katagalan, nalutong siya. Iingatan lang natin para hindi siya masira agad. Then, ang braces natin, every 1 meter may brace tayo para hindi siya lumundo agad. Okay? Advantage. Isa pa, ang maganda sa PVC, sakto lang talaga yung butas niya para sa seedling. Ang gamit ko dito is plastic lang. So, hindi sa nagtitipid tayo. Ito yung bagong innovation na sa tingin ko na madali kong makuha sa market. Okay? So, yun yung dahilan kung bakit plastic cup lang po yung ginagamit ko. Compare sa styro cup, sabi nila nag-iinit. Hindi naman po. Okay? So, kung makikita nyo yung estrosa natin, ayan yung mga estrosa natin. Magaganda ho ang tubo ho nila using PVC and plastic cups. Okay? So, yan yung pinagkaibahan. Sa downspout, maganda talaga ang downspout quality. Pero, ang naging problema ko dito is yung sa isang downspout, 15 po ang nailagay na butas. Kaya, nag-try ako na mag-PVC. Isa pa yon. Kasi, dito sa downspout, marami ako mailalagay, 15. Pero, yung spacing niya is 7.5 lang. Okay? So, hindi kaya ng estrosa na ganito kalaki na ilalagay natin dito sa downspout. Ang spacing ko dito sa PVC is 9.5 center to center. Yan ho, ganyan ho kalaki ang distance nila. Ngayon, dito naman sa spacing ko dito between PVC pipe, 9 inches po. So, malaki yung space nila para makabukas sila maigi at hindi sila tumangkad. Kung titingnan nyo ho, pakita ko ng sample ng estrosa natin. Okay? Ang estrosa ho natin is bilog na bilog. So, kukunin ko ho yan. Ganyan ho siya kaganda. 39 days estrosa. Okay? So, babalik na ho natin. Ganun lang ho siya kasimple. Sabi nila, nagkakaproblema daw pag 2-inch PVC pipe ang ginamit natin. Hindi naman po. Nasa pag-handle naman po natin yan. Kaya nga tayo may tinatawag na valve. Okay, pakita natin sa inyo yung valve. Ito yung nagiging para mahinaan natin yung tubig na dadaloy sa PVC. Okay? Every pipe meron tayong valve. Ayan, napakita natin. Yan. Every pipe meron tayong valve. Okay? So, pwede natin siya hinaan. Aga-adjust tayo ng flow ng tubig na pwede. Yan. Gaya nito. Konti lang yung tubig na pumapasok sa PVC pipe po natin. Tapos, meron pa akong extra valve dito. Kahit di ko na hinaan to, pwede ko dito silang i-adjust para sa flowing ng tubig nila.
Eto, second reason bakit nilagay ko to, if ever nalilinisin ko tong pipe na to, tong halera na to, halimbawa, ito yung first pipe, lilinisin ko, so hindi ko pwedeng patayin yung bulb. Ang gagawin ko, dito ko siya papatayin. Okay? So, hindi na siya gagana. The rest na pipe, gagana pa sila. Dito, ito lang yung side na to, ang hindi gagana. So, pwede ko na siyang linisin. Okay? Hanggang dulo. So, yun yung bakit hindi ako nahihirapan at hindi nag-overflow yung tubig sa mga pipe na PVC. Na 2 inch pala to mga boss, 2 inch. Okay? So, pakita ko sa inyo yung sa downspout namin. So, ito yung nasa downspout namin. 3 layer pa lang yung nilalagyan ko. Kasi bala ko, dahil sa sobrang liit ng distance nila, pwede kong ilagay dito. Lagyan ko lang sila ng spacing. So, tatanggalin ko tong isa, and then dalawa na sila. So, may space ako na isang hole na hindi lalagyan. So, yun yung pinagkaiba. Okay? So, kung makikita nyo, hindi naman ako nagkakaproblema dito. Ito na yung first harvest namin sa second batch. Pwede na siya. Kahit na 39 days, pwede na siya. Ganito kalaki ang estrosa natin dito. Yan. So, quality yung estrosa natin. Siguro dahil sa magandang pag-aalaga lang siguro. Tsaka sa nutrients na rin na ginagamit natin dito sa farm. Pakita ko sa inyo, ito ang ating first bed na na-harvest na. Okay. So, ang capacity nito is 1,300 pieces na pwedeng itanim dito sa loob ng ating greenhouse. So, meron tayong shading net. Ayan yung shading net natin sa taas. Hindi na natin siya tinatanggal dahil sobrang init po ng panahon. Okay? Meron tayong ventilation sa taas, kaya yung hangin nakakapasok pa rin. Mas maganda ho pag lalagyan nyo yung greenhouse nyo, lalagyan nyo siya ng ventilation para hindi masyadong mainit sa loob. Okay? Kung wala man, kung close, pwede kayo maglagay ng exhaust fan sa labas para lumabas yung hangin. Then magdagdag kayo ng kahit na electric fan dito sa loob. So, yun yung explanation ko sa PVC pipe. Marami kasi nagtatanong sa akin kung ano ba mas maganda gamitin. Actually, para sa akin first time ko nag PVC pipe, good siya. Kasi malaki yung space na magagawa ko. Bukod sa mura. Siguro tatagal naman to ng mga 3 years, 2 years. The rest, pwede tayong mag-upgrade sa downspout. Okay? So, nag-start ako sa downspout talaga. Nakita ko yung difference niya. Sa quality, goods talaga. So, compared dito sa PVC, syempre, lumulutong yan, lalo na pag nasisikatan ng araw. Isa pa, hindi na ako naglagay ng insulation dito. Kasi, medyo malamig naman dito sa loob ng farm kasi may ventilation nga tayo nilagay. So, yung bubong natin is naka-ventilate siya. Pakita ko sa inyo. Na open sa gitna. Okay? So, yun ang mas magandang gawin kapag magtatayo kayo ng greenhouse para hindi masyadong mainit at nakakatagal kayo dito sa loob ng greenhouse. Okay, ano pa? May nagtanong sa akin na hanggang ilang age daw ng Olmeti ang pwede ko. So, ito meron akong 3 pieces na Olmeti ngayon dito. Ito, tinitira ko talaga ito. Yan. So, titingnan ko siya kung aabot siya ng 55 days, kung gaano na siya kabigat. Itong Olmeti natin, ang age nito is 44 days. 44 days na siya. So, meron pa siyang puyo. So, lalaki pa talaga siya. And then,
titimbangin natin to. Ito, antayin natin kung ilang grams ang aabutin ng tatlong Olmete natin. So, nireserve ko talaga siya, hindi ko siya ina-harvest. Tatlo lang siya. Ito yung isa. Ngayon sa ating first bed is ito yung tinatawag nila na hydraulic, yung bagong labas ni Katanim na matulin daw. Sa nakita ko, difference niya, ito is 21 days. 21 days na siya. Matulin talaga siya. Compared dun sa lalig. Meron akong lalig dito. Ito. Ayan, same lang sila. Ayan, ito yung lalig. Ito yung hydraulic. Okay? Malaki yung pinagkaiba nila. Matulin talaga si hydraulic. Okay, so nagtanim ako nito ng kalahati. Tapos, yung sumunod ko is Olmete na. Ayan. 21 days. Ito yung Olmete natin na 21 days. Ayan.